Kabubukas lamang po natin ang ating programa, ang ating pong pamagat ngayong hapon, pantakip si VP Inday. Pantakip si VP Inday. Pamatay sunog si VP Inday. No? Yan ang ginagawa nila at tatalakayin po natin bakit naman natin sinabi na pantakip si VP Inday. No? Bago po lahat, ang layunin po ng ating Tinig Maisog ay upang mabigyan kayo ng tamang gabay, ng tamang impormasyon, makabuluhang impormasyon at pananaw mula po sa akin. Ang akin pong ang panghikayat sa inyo, sana ho ay magkaroon din kayo ng inyong independent, ng inyong sarili na opinyon, kuro-kuro at paninindigan sa mga mahalagang usaping panlipunan. Sapagkat lahat po tayo ay apektado ng mga kaganapan sa ating bansa, lalong-lalo na itong economic crisis na nagaganap at ang ginagawa nga hong pantakip ay si VP Inday. Bakit? Wala ho silang maipakitang performance. Wala po maipakitang achievement or accomplishment ang Marcos Jr. administration. At because the best politics is the politics of performance. Ngayon, sa lahat tulad po ng kanyang administrasyon at tila doon patungo ang ating ekonomiya, ayaw ho natin yun. Lahat tayo tatamaan, lahat tayo mahihirapan, pero tila papunta sa pagiging bangkarote ang ating ekonomiya. Paliliwanag ko yan mamaya. Tila doon ang papunta ang ating ekonomiya, kanya kinakailangan nila ng pantakip. And there is no bigger story than anything na kahit kasinungalingan, alam ho nila yan. Anything that talks about Vice President Inday Sara Duterte, pinakikinggan, pinanunood, binabasa, sinusubaybayan ng higit na maraming sa ating mga Pilipino. Kanya ginagawa nilang pantakip si Vice President Inday Sara Duterte. Saan ho? Ito po ay kakapadala lamang sa akin para lang din ho makita ninyo. Ito po ang projection ng ating ilang araw na lang ho kasi today is December 12. Tapos magkakaroon na tayo ng mahabang mga break papuntang Pasko, papuntang Bagong Taon. Mabibilang na lang ho sa ating daliri yung nalalabing working day o yung meron pang transaksyon, may hanap buhay pa bago po pumasok yung napakaraming walang trabaho, walang opisina, walang eskwela dahil nga po patungo na tayo sa pinaka-aabangan holiday celebration of the year. Ito nga po yung Kapaskuhan. Next Tuesday, magsisimula na po ang simbang gabi at pag-usapan din natin yung mga ibang leader ng simbahang Katoliko na hanggang ngayon, manhid, bulag, pipi at bingi. Pag-usapan din ho natin yan. So ito ang ating pambungad. Pakikita ko po sa inyo ang projection po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Lagay po natin sa tamang konteksto. Hindi ba ang for 2025, ngayong taon, ang projection po ng gobyerno, ang ating pong growth pagdating po sa GDP, unang-una, ginawa nilang 6.5 to 8%. Mataas po yun. Wala pong masama doon. In fact, dapat talaga nating makamit yun. Yung 6.5, 7, 7.5 or 8% growth. And we have to attain that consistently. Para naman ho, hindi na po tayo napag-iwanan na ng mga kapitbahay natin, including Bangladesh. Sa ibang araw po natin tatalakayin yan. Inaaral ko po yung napakagandang diskurso na ipinost po ni Sasot sa kanyang pahina. At alam naman ho ninyo, ang layunin natin ay pasimplihin natin. Sinisikap kong pasimplihin ang mga mahalagang usaping panlipunan para po higit ninyong maunawaan. Yung kay Sasot, maganda po yun. Pero bigyan nyo lamang po ako ng ilang araw, aking pong susuriin pa at ilalahad ko po sa inyo in a more simple terminology, yung kanya pong paglalahad doon.
Dahil doon makikita ninyo yung sad, if not sorry state of our economy today. Napag-iwanan na po tayo at meron po siya doong comparative analysis na kung gusto nating ma-overtaken muli ang Bangladesh, kasi po nung 1990s na una po tayo economically, ahead po ang Pilipinas sa Bangladesh. And this was just like 20-25 years ago. Ngayon po, linampaso na tayo. At kung hindi tayo makakaangat sa ating mga targeted GDPs for yung as stated in yung sa PDP, hindi po yung partido, yung Philippine Development Plan, hindi na po natin ma-overtaken. Hindi na po tayo makakadikit. Hindi na po tayo makakalapit. Kahit dito sa Bangladesh, na minsan na nating napag-iwanan ng milya-milya economically. So ngayon, ang third quarter GDP ng Pilipinas ay at 4%. The lowest in 4 or 5 years. Yung 4% GDP ng Pilipinas. Bakit po mahalaga iyon? Sapagkat doon natin masusukat kung meron ba talagang gumagalaw na economic activity sa ating bansa. Wala po Di ba ang ginamit nilang pera natin, ibinuhos nila sa AKAP, diyan sa AIX, diyan sa kung ano-anong tinatawag nilang ayuda. Ang kanilang layunin to stimulate our economy. Yun po ay bahagi ng pambubudol ng kasalukuyang administrasyon. That program, yung unconditional cash transfer, that was never meant to stimulate our economy. Ang tanging layunin po nung AKAP, nung AIX, even tupad, lahat ng klase ng ayuda, yung MAIP, ang layunin lamang po yan, ilubog kayo yung mga tumatanggap ng AIX at AKAP, ng MAIP at tupad, ilubog kayo sa utang na loob sa mga magnanakaw na politiko. Ilubog kayo sa maling utang na loob sa mga magnanakaw na senador at congressman. Yan ang katotohanan dyan. Nais nilang magpasalamat kayo tuwing tatanggap kayo ng AKAP, AIX, tupad, MAIP at kung ano-ano pang ayuda. Hindi ho kayo dapat magpasalamat dahil yan ay galing sa buwis na binabayad nating lahat. Ulitin ko nating lahat. Hindi kinakailangan na ikay gainfully employed para sa masabing taxpayer ka or may tax contribution ka. Lahat po tayo, self-employed, unemployed, full-time employment or part-time employment, lahat po tayo. Bakit? Every time you buy something, purchase of goods or services, meron pong kaakibat na buwis yan. Kaya lahat po tayo ay tax contributor. Lahat po tayo ay taxpayer. Maaring hindi lahat ay may tax identification number. Maaring hindi lahat ay nagsasubmit ng kanilang income tax return. Pero lahat po tayo, nakakatiyak po ako dyan. Lahat tayo ay kabahagi ng buwis na kinikita ng gobyerno sa kada transaksyon. Paggamit ng internet, paggamit ng tubig, paggamit ng kuryente, paggamit ng mga gasolinang panluto, yung krudo, yung gasolina, yung kerosene, lahat po iyan. Lahat po iyan ay may kaakibat na buwis. Ngayon, 4% po ang tanging third quarter GDP ng Pilipinas. Nakakabahala na po iyon. Subalit, iba ho pagka meron ka pang ganito. Ito po si Ginoong Eli Remolona Jr. Yun nasa TikTok po, because ang layunin natin ay to guide you and educate you. Ito po yung ating governor ng Central Bank. Ayon po sa gobernador ng Central Bank, ang projection po nila sa fourth quarter, ito po, yung
October, November, December. Itong huling quarter, ilang araw na lang po matatapos na itong ating fourth quarter. Ang projection po, imbis na umangat from the 4% GDP growth ng third quarter, bagsak na po yun eh. Ang projection po ng Bangko Sentral, bababa pa ito sa 3.8% ang ating GDP. Napakasama na po nito pag tiningnan mo ang estado ng ating ekonomiya. Ngayon, paano mo ngayon ipagtatakpan ang pagiging incompetent ng Marcos Jr. administration? Mahirap po pagtakpan na ito eh. Mismong gobernador ng Bangko Sentral ang nagsasabi na higit pang bababa at higit pang babagsak ang ating yung ating GDP, yung ating pong economic performance. Yung GDP is a measurement or a measure of our economic performance. Higit pa po itong bababa ngayong fourth quarter. Imagine ninyo, despite the pronouncement of this current administration, hindi ba meron silang inanunsyo bago po umexit o pina-exit yung dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pag-uusapan din natin yan. Yung naka-corner o kumana ng sweetheart deal, diyan kay Trigib Olaybar, yung USEC po ng DepEd. Hindi natin nakakalimutan, hindi po natin titigilan yan. At itong si USEC Adrian Bersamin. Di ba? Naka-corner sila ng sweetheart deal eh. 2.8 billion pesos ang kanilang tinira dito sa sweetheart deal. Di ba bago umexit si Pangandaman, nag-anunsyo siya na ipinalalabas na for the fourth quarter yung 1 trillion pesos para daw po sumigla ang ating ekonomiya. Inanunsyo niya yan, I think, last week of November going into the month of December. Kahit po anong henyo mo sa matematika o sa ekonomiya, hindi kayang ubusin yung 1 trillion sa loob ng buong buwan ng Disyembre. Kung ang layunin ay to shore up itong pabagsak na naman na GDP pagdating po ng fourth quarter. No less than the governor of the central bank. Ngayon, ano koneksyon ng projection ng BSP governor na si Ginoong Eli Remolona Jr. na babagsak pa ho higit ang GDP natin sa fourth quarter? Ang koneksyon po niyan, kinakailangan nilang unahan. Kinakailangan nilang pagtakpan. Kinakailangan nila ng higit na malaking istorya. Sino yan o ano yan? Banatan mo si VP Inday Sara. Yan ang kanilang paulit-ulit na naratibo. Kanya po, ngayon ho ay meron din ako nga attend ng office party, pero minarapat ko po na mag-live ngayong hapon, kaya medyo maaga ho tayo nagsimula, upang ituwid. Kasi mapapansin, eto ho, basang-basa ko na eh. And hindi lamang ako yung mararaming higit na magagaling na nasa social media at traditional media. Pansinin ho ninyo, simula nung sumabog itong drama ng Marcos Jr. administration na mahiya naman kayo at hindi nila makontrol ang naratibo, tuwing weekend, maglalabas po sila ng pamatay sunog. Tuwing weekend yan. Bakit tuwing weekend? They will try to reshape, they will try to control, they will try to deflect the true and real narrative. Ang totoong naratibo po ay yung massive corruption, looting of public funds, at yung drug addiction issue. Hindi na po nila maipagpag eh, kumapit na eh. Ngayon na naman, lalabas itong BSP projection of a lower
economic performance for the fourth quarter from a measly 4% nitong third quarter, ang projection po mismo ng BSP Governor, 3.8% ngayong fourth quarter. Kung titingnan po nyo yung trajectory ng ating economic performance, nakaganon na ho eh. Pasadsad na ho. Ang hirap na pong iganito niyan. At most, baka pwede dahan-dahan. Nakaganon na po tayo eh. Bakit? Wala nga pong kumpiyansa yung mga banyaga o foreign at local investors and businessmen to do business in our country. Why? Again, borrowing the words of the President of South Korea when he withdrew yung kanila pong naaprubahan ng 28.8 billion pesos loan sa Pilipinas due to massive corruption and looting of public funds. Tapos kinumpirma pa yung matagal na nating pinag-uusapan, matagal ng bulong-bulungan, although very late yung paglabas ng kanyang pahayag, pero kinumpirma pa mismo ng ng Pangulo ni Bongbong Marcos yung drug addiction issue. So paano ka ngayon magtatransact sa isang pamunuan, sa isang administrasyon who is hounded by massive corruption, looting of public funds, and drug addiction issue? Kaya po umaalis linalabas yung pera. Ngayon, kinakailangan pagtakpan, hindi lamang itong pahayag ng BSP. Meron pa hong isang kinakailangan pagtakpan. Yung 15 ng Disyembre. 15 ng Disyembre. Ano po yung kahalagahan o relevance ng 15 ng Disyembre? So ito nga po, yung December 15. Ano yung significance? Ano yung relevance? Ano yung kahulugan? Bakit kinakailangan nilang ilihis ang ating atensyon, ang inyong atensyon sa December 15, sa darating na Lunes na po iyan? Let me refresh your memories. Dahil marami po kayo, meron po tayong almost 1,800 live viewers. Let me refresh your memory, ladies and gentlemen. Hindi ba sinabi mismo ni Bongbong Marcos, by December 15, may makukulong, may kakasuhan, meron na kung ano-ano. Hindi po magaganap yan. Hindi po magaganap yan. Sa Lunes na po ang December 15. At bago magkasingilan, kinakailangan nila ng pamatay sunog. Sino yung pamatay sunog? Walang iba kundi si VP Inday Sara Duterte. Bakit? Higit na malaking istorya po, anything about VP Inday, anything about Dutertes, kay Pangulong Duterte, mapa kay VP Inday, mapa kay Congressman Pulong, mapa kay Mayor Baste Duterte na ating kaibigan, kahit siguro kay Kitty Duterte. Basta't Duterte, higit na malaking istorya kesa sa kanila, kesa sa kasalukuyang administrasyon. Bakit? Kagaya po kung paano nila pinabagsak ang ating ekonomiya, ganun din po salat bangkarote ang approval at acceptance rating ni Bongbong Marcos. Di ba yung survey nung huli, hindi ko alam kung nag-erase na ako eh. Yung papakita ko sa inyo, meron po akong kinonsulta dahil nga iba-iba, tila iba-iba yung interpretation at pagbabasa ng resulta ng survey na ito. Ito, yung pinakita ko last time. Dito pa. Ito. Dito, ang nagsasabing siya ay mahusay, sama na puro na yung lubos na mahusay at mahusay lang, ay 21%. Ang hindi sigurado ay 32%. At ang lubos na hindi mahusay, yung nagsasabing lubos na hindi mahusay si Bongbong Marcos sa kanyang pamamalakad sa ating gobyerno. Kasama na po dyan yung lubos na hindi mahusay at yung hindi mahusay, 47%. May nagsasabi na ang kanyang net approval base dito sa performance assessment of Bongbong Marcos Jr.
ay 21%. Meron man noon sasabing hindi pwedeng 21. Kasi 47% yung hindi sang-ayon na nagsasabing hindi mahusay ang kanyang pamamalakad. At yung iba, pag binabasa po yan, at ganun din ho ang aking pagbasa. Hindi po ito pagbasa nung nag-survey na kumpanya, yung WR numero Philippines Public something. No? Yung 47 po ang disgustado 21% lamang ang sang-ayon. Pag binasa mo po yan, matitira sa kanya negative 26%. Yan po ang kanyang performance assessment ng mamamayang Pilipino, negative 26%. Lalabas pa ngayon, siguro by now umikot na po yung projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas mismo. Sa fourth quarter, ang ating GDP, yung projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay 3.8% na lamang. Yan po ang projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Masama po iyan, madilim na larawan po ng pagsasalarawan po ng ating ekonomiya. Balik po tayo sa pantakip si VP Inday. Saan? Dito sa sumasadsad nating patuloy na ekonomiya. At hindi ko po nakonsulta yung ating mga nasa banking industry. Hindi ko po natitiyak magkano nagsara ngayon ang trading sa palitan ng sa foreign currency trading. Baka po meron taga-bangko na narariyan, ano po tayo? Message po kayo magkano nagsara. Ano? Mag-message po kayo kung magkano nagsara yung palitan po ng piso sa dolyar ngayong araw. So, yun nga po, yung December 15, yung budol na ICI, na naglayasan na po yung may mga magagandang pangalan. Isa na lang ho natitirang may magandang pangalan dyan Yung dating country manager, CPA, at country manager ng SGV. Yung pangunahing auditing at tax advisor company or firm, yung Miss Rosana Fajardo. Yung dalawang may magandang pangalan, lumayas na po Bakit? Budol ho kasi. Budol ho yung ICI. In fact, yung ako'y hanga talaga doon sa taong unang napisil at napusuan, I think she was offered to be the chairperson of the ICI. Dati po itong bahagi ng kataas-taasang hukuman or Supreme Court, si dating Associate Justice Bernabe ng Supreme Court. Tumanggi siya for personal reason perhaps, pero magandang desisyon yung kanya. Naglayasan na po doon Naglayasan na po yung mga matitinong tao sa ICI. Ang natitira na lamang ho dyan, sa mga natira dyan, ay yung Miss Rosana Fajardo. Ganito pong projection na mismo ang BSP na 3.8% na lamang ang kanilang projection or forecast sa ating magiging economic growth or performance for the fourth quarter. Pumasok po yung information ngayon, ang US dollar to Philippine peso ay 59.097 centavos. Nasa 59 pesos pa rin po ang halaga ng $1 kontra piso. Bakit mahalagang pag-usapan din ho ito? Hindi nyo ho ba napansin? At this time of the year, bumubuhos na po yung inward remittance ng ating mga mahal na overseas Filipino workers at Filipino migrants. At this time of the year, papik na po ito dapat nagte-temper or napapakalma na po natin. Bumababa na po dapat yung halaga ng dolyar kontra piso. Pero katangi-tangi itong taong ito kung saan talagang tinira yung unconstitutional, invalid, unlawful 2025 national budget, middle of the month of December na po tayo, 59 pesos pa rin ho ang halaga ng $1. Ang katumbas ng $1. Masamang pangitain po ito.
Alam nyo po lahat yan, yung mga mahal nating overseas Filipino workers and migrants. Alam ninyo, hindi ninyo matiis yung inyong mga mahal sa buhay na kahit paano maitawid natin ang Pasko. Kaya nga kayo nagpakalayo-layo, naghanap ng mas magandang oportunidad o di kaya'y oportunidad upang masuportahan ang inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, nagpapadala talaga kayo ng inyong remittance. Lumalakas talaga, bagamat panandalian lang, ang ating piso kontra dolyar. Okay na rin po yun. Kung makahinga tayo ng 3 linggo hanggang 1 buwan, hanggang 1.5 buwan, bumaba, lumakas ang piso, para naman yung purchasing power ho talagang bumuti rin. Pero ito katangi-tangi, mataas pa rin po ang dolyar. Baka pag sinabi yun ninyo, di ba mabuti yun? Mataas yung dolyar, mas maraming mabibili yung pinadalang pamilya rito. Yun nga po sana yung magandang senaryo. Kanya lang, patuloy pong tumataas ang presyo ng mga bilihin. No? Kaya nakakatakot ito, kinakailangan nilang pagtakpan. Sino? Pagtakip, siyempre si VP Inday. Lahat po iyan. Hanapin po natin sa Lunes yung deadline. May kaso na ba? Si Yusek Adrian Bersamin? May kaso na ba si Yusek Trygiv or Trygiv Olaybar? Gigulo Nakakuha ng sweetheart deal kasama si Secretary Mina Pangandaman Diba yung sweetheart deal nila na 2.8 billion pesos? Hindi ba't nasa affidavit ni dating DPWH Yusek Robert Bernardo na kung ilang ulit siyang naghatid ng kwarta kay Yusek Trygiv Gigolo Olaybar ng DepEd na naka-corner ng sweetheart deal kasama si Mina Pangandaman, ang dating kalihim ng DBM. Kasabwat, itinuturo si Yusek Adrian Bersamin. Nasaan na? December 15 na sa Lunes. Budol ICI. Wala na, lusaw na kayo. Fold up, ligpit na, pack up na, uwian na. Bakit? Pera po namin ang ginagamit ninyo sa pang-araw-araw na pambubudol ninyo sa aming mga Pilipino. Kumbaga po doon sa tinatawag na double dead, yung bawal ibenta, 2 beses, 3 beses, 4 na beses nyo po kaming pinagluloko Binubudol nyo kami paulit-ulit araw-araw. Yung binabayad niyo, yung pambayad ng kuryente, kung saan man kayo nag-opisina, yung renta dyan, siguro may mga pang-emoluments per dime or allowances or salary pa kayo, pera po ng Pilipino yan. Tigilan nyo na yan. Yung Miss Rosana Fajardo, napakaganda po ng karir ninyo. Country manager ng SGV, CPA, magandang profile, iwasan at umalis na po kayo dyan. Sinasaktan nyo lang po lalo ang mga Pilipino kung bahagi kayo ng araw-araw na pambubudol. Yung chairperson ho ninyo, dapat